Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karabi natin, heto na, inaabangan ng lahat, mga opisyal nagtraidoran nasa Palasyo Kongreso. BP Sara giniba sa buwatan. Ako, yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan, So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, eto, bigyan po natin ng reaksyon ang pinakabagong paninira, no, sa kalaban ni President Bongbong Marcos Jr., no, diyan po sa kanilang ginagawang pangangampanya, no. Eto mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon to. Mga kandidato, kung ihahambing natin sa mga napulot nila, Napulot talaga. Napulot talaga mga kababayan. Parang pinulot lang, no? Well, anyway. ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Sige nga. Sample nga ng magandang record para may pagmalaki naman natin kahit kanino. Oh, Senator Manny Pacquiao, anong mapagmamalaki? Boksingero, may pagmalaki natin yan. Boksingero yan eh. Lito Lapid, artista yan eh. May pagmamalaki natin yan. Abalos. Ano bang nagawa ni Abalos? Yung sa KOJC. Di ba? Sino pa? Tito Soto. Ano ba? Sige, kayo nga magano kung anong pwede may pagmalaki dyan. Sino pa? Senator Amy Marcos, manggagamit, di ba? Manggagamit yan eh. Sino pa yung mga ano nila? Yung Villar, yung anak, Binay, di ba? Si Binay, may Binay rin. Cayetano, may Cayetano kayo. Magaganda pong mga record niyan, no? So, well, anyway. I-quote niyo po ako dito. Ako Uy, si Katon Ying. Si Katon Ying may sasabihin daw sa atin. Anong sasabihin mo, Katon Ying? ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nako. Garapal ang katiwalian sa si Katon Ying po nagsabi sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. ngayon. Nako po. Katon Ying, are you sure? Baka naman joke lang yan Pero kung totoo man yung sinasabi mo, we will all agree sa'yo, Katon Ying, na talagang garapalan nga ang korupsyon ngayon. Pero iba po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. So kung baga ito, recruitment ng mga bagong kurakot na mga na mga opisyal. Ito pong ginagawa ngayon nila ay recruitment po ito. No? Na mga bagong kurakot, hindi bago. No? Mga lumang kurakot na ito eh. Diba? Mga lumang kurap na mga opisyal. Nako. May sasabihin ka pa? Sasabihin ko po sa inyo yan. Ano? Garapal. Kaya kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Yun nako. President Bongbong Marcos Jr., umaksyon ka daw. Ayon po kay Katon Ying. Diyan po sa mga kaliwat ka ng korupsyon. Anong masasabi ngayon ng mga loyalista? No? Ito, loyalista. Hindi natin alam kung loyalista ba ito. Kasi minsan, ganun-ganun di ba? Ito. Si Katon Ying, ganun-ganun. Ay, mahirap. Well, anyway, dito sa sinasabi niya, maaring we all agree sa sinasabi niya. Pero minsan kasi, parang, well, anyway. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na.
dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. So yan, umaksyon ka daw, President Bongbong Marcos Jr. Nako, ibang action, no? Nang re-recruit pa. Na mga mangungurap mga ito. O, tingnan nyo Sige nga, sabihin nyo nga mga kababayan, kayo ang mismo magsabi, no? Kung dito sa line-up ni President Bongbong Marcos Jr. walang kurap dyan, no? Yung iba nga na patulog-tulog lang, minsan lang natin marinig. Minsan lang natin marinig yung kanyang boses dyan sa Senado. Yung iba nga hindi alam na senador pala ito di ba? Alam niyo na kung sino tinutukoy ko. Nako, dahil sa sobrang tahimik, pero pinasasahod po siya ng tax ng taong bayan. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, panoorin po natin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte Carpio. Mga pumimang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ng Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez. Matapos itong manindigan at hindi pumirma, kapalitang nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang pananahimik tungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lang, kapalit ang milyong-milyong pera ng bayan para sa perma laban sa Vice President na si Sara Duterte. Leyte 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez, binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang mga pumimang mambabatas sa Kongreso. Tahasang nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad, matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Eto, no, palakpakan po natin. Ito ang hindi trahidor. Simula mga kabayan, no, naninindigan na talaga si Congressman Richard Gomez at saka si Mayor Loce Torres, no, na talagang effective at para effective po yung war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Palakpakan po natin. Ito ang hindi nabibili, no, yung kanilang prinsipyo. Nako, may nag-comment niya, na-shock ako, no? Na-shock po ako mga kababayan kasi nag-comment po isang subscriber natin. Sabi niya, sana maging Vice President si Congressman Richard Gomez sa 2028. Nako. Nasa palagay niyo po. Well, malayo pa naman, no? Marami pang posibleng mangyari, no? Pero kung tatanungin kayo ngayon mga kababayan, agree ba kayo na pwedeng maging Vice President si Congressman Richard Gomez pagdating ng 2028? Aba ako, kung talagang pipiliin siya ni Vice President Sara Duterte or ng mga Duterte, kung sino man ang tumakbo sa kanila, pipiliin nila si Congressman Richard Gomez. Go tayo dyan. No? Go tayo. Bakit? Nakita na po natin, nasubukan na natin. May prinsipyo, may paninindigan. Hindi pera-pera lang. Di ba? Yung iba, kaya nga nalagay ko, tingnan nyo yung thumbnail natin, OMG, traitor lahat. Kasi nga mga kababayan, yung bagoong Pilipinas slate, mukhang nahaluan po yata. Kung hindi man lahat, talagang most of them are traitor. Or lahat sila manggagamit. Yun ang totoo, no? Yun ang totoo. Leyte 4th District Representative Richard Gomez naniniwalang hindi niya kailangan ng makisali pa sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte para patunayang nakapagbibigay siya ng dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Anya, mas iintindihin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas
na hindi na kailangan pang makisali sa pamumulitika. Banat pa ng late representative na si Congressman Richard Gomez, and I quote, "Let's just keep working. No matter how little money we have, we can provide quality services." So yun, mga kababayan, yung mga taga Leyte, yung mga taga Ormoc, no? I'm sure mga kababayan, no? Very, very proud, no? Dito po sa kanilang congressman. Ako nga, hindi ako taga Leyte, pero proud ako, no? Na yan ang naging desisyon ni Congressman Richard Gomez, no? Sa kanila, they should be proud, no? To people in many ways, end quote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na sobrang humanga at bumilib sa kongresista na si Richard Gomez na magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan ng Pilipinas ang katulad mo, Richard Gomez. May paninindigan at hindi nabibili ang pagkatao. The only actor who deserves to be a political office because of his integrity, loyalty to high principles, articulate and knowledgeable to whatever endeavor he puts his mind to, deserves to be called honorable. That Richard Gomez, an excellent Correct. actor, pogi No, and correct. half of Mayor Lucy Torres Gomez. Maraming salamat kong Richard Gomez sa pinakita mong tapang. Go, go, go lang. Kasama mo ang taong bayan. Mabuhay ka. Panalo ka na. Pagka-senador. And 2028. Ito ang politikong dapat tularan. Kong Richard Gomez, may paninindigan, hindi nasisilaw sa pera para ayuda. Congrats and Godspeed, Sir Gomez. You will always be remembered until the last generations of the Philippines. End quote. Si Erwin Tulfo at si Tito Soto ay hindi po naniniwala sa negative campaign. Ang tanong, ano reaction nila? Kayo nagpasimuno, di ba? Yan yung problema. Yan na nga po mga kabayan, yan na po yung last vlog natin kanina, no? Na ayaw nila ng ng mga pangangampanya na siraan sa mga katunggali. But then again, no? Yung nag-endorse po sa kanila si President Bongbong Marcos Jr. ang pasimuno. Oh, kita nyo na. Eto, nabubudol ba kayo? Binubudol nyo na naman ba ang taong bayan? No? Oy, mga tulpo nasa yung mata ng ordinaryong Pilipino nasa inyo ngayon kasi marami na kayo eh. sa politika. Biruin niyo sa kongreso ilan kayong tulpo diyan. I mean yung mga relatives niyo, di ba? Mayroong anak, asawa nandiyan sa sa kongreso, kapatid. Ngayon gusto pa nilang maging tatlo ang senador na tulpo. Tatlo diyan sa Senado. Aba, ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas kung mga tulpo po ang magiging senador? Baka magpataasan lang na hindi, mali. Teka lang Magpataasan yon. Magpataasan lang ng ihi. Di ba? You know what I mean, no? Magpataasan lang sila ng ihi diyan sa Senado. No? Hindi ako magpapatalo. Mayabang ako eh, no? Kailangan mas mataas yung ihi ko. Hanggang Amerika yung ihi ko. Di ba? Mga mayayabang. Wala rin naman nagagawa sa gobyerno. Di ba? Nagkakabayaran lang. Or nababayaran lang. I don't know. No? Wala tayong alam, pero parang gano'n ang nangyari sa PCSO, sa Lotto, di ba? Oh. Tapos ito pa. Ito, si Erwin Tulfo, no? Dikit ng dikit kay tambaluslos sa bawat lakad. Oh, di ba? Tapos sasabihin nyo, huwag nyo kang budulin ng mga ordinaryong Pilipino. Kilala na po namin kayo, nakikilatis na po namin kayo, no? At saka, yan daw po yung kanilang ipapatupad. No to negative campaign. Yan. Yun, nakita ko rin. Pero bago po yan, kung mapagbago po sa kapal ng dito sa ating channel, mag-subscribe ka na.
Dahil ito lang Yun, ang tayong channel na may subscribe na po kinikilingan. kayo mga kababayan. May Maraming pinapanigan. salamat po. Una sa balita. Yun, no? Sir Badong Aratiles yan. Okay. Pag-usapan natin, no? Pero special kasi to. 101st anniversary o 101st birthday ni Manong Johnny. May special po rito. Ni-research po ng ABS-CBN. Ito po yung 10 bagay na mas bata pa kay Manong Johnny Enrile. Ang ganda, no? Nakakatuwa itong mga ganito eh. Okay. Mas bata, ibig sabihin, mas naunang pinanganak si Enrile kaysa dumating sa mundo tong mga bagay na to. Unang-una po, yun pong dito muna sa mga pinaka Sen, mga kababayan, hayaan na po natin yung si Enrile. No? Balik tayo dito sa mga kandidato. No? Yung tanong ko nga po kanina, sige nga, magbigay kayo ng mga kandidato ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. na kung saan, no? Hindi trahidor, hindi manggagamit, no? Kasi yun po ang inaano nila eh. Ipinupukol nila sa ordinaryong Pilipino na, ops, malinis, no? Malinis, walang kadungis-dungis itong mga kandidato namin. Para ngayon lang natin sila nakita, no? No? Itong mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Para ngayon lang natin sila nakita na parang ang gusto nila, maniwala kayo kapag hindi, maniwala talaga kayo, totoo tong sinasabi ko. Diba? Nakakala sa amin sa ibang planeta nakatira, hindi namin alam kung ano mga nangyayari. Baka yung kinakausap nila, no? Yung mga hindi alam kung taga saan si Pacquiao, baka hindi boksingero si Pacquiao, hindi artista si Lapid, no? Palaging nagsasalita. No, alam na po yan ng taong bayan. You don't need to do that. Ang gustong malaman ng taong bayan, dyan sa campaign ninyo, ano, no? Ano ang makukuha ng taong bayan sa inyo na mga kandidato? Ano ang magiging benefits, kumbaga, ng taong bayan sa mga kandidato nyo? Diba? Ano ang mga ability nila, no? Ano mang mga pwede nilang gawin? Plataforma. Di ba? Yung plataforma, hindi plataformang paninira. Diyos ko naman. Nandito lang tayo sa Pilipinas, mga kababayan. Alam na po namin kung sino-sino kayo, no? Huwag nyo nang siraan yung mga katunggalin ninyo. Bagkos, no? Ay ipakita nyo sa amin kung ano ang pwede naming maging benefits kung kayo ang mananalo, no? Magpasikat kayo sa mga sarili ninyo kung anong gagawin ninyo para iboto namin kayo, no? Basta wag lang budol-budol kaso pag ay nako. Ang problema kasi dito, no? Pinagsasalita nyo pa si PBBM, no? Diyan sa kampanya ninyo. Yun yung problema eh. Kasi nakikita ng taong bayan eh, si President Bongbong Marcos, yung mga kandidato niya, puring-puri, pero siya, wala namang ginawa to sa Pilipinas. Pinalaki lang yung utang natin, no? Ano pa? Marami siyang ginawa na hindi. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video, mga kabayan. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko, sa katilakaw na tao.